Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Elder Ivy Castromayor ng CRC Makati. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula sa ating pagbubulay-bulayan, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We glorify your holy name. We magnify your greatest name, O God. And we thank you for your holy word. Guide us today, O Lord, as we study your word, and help us to deeply understand and observe this, O God, as our daily guide, and may you also give us more wisdom and knowledge, O Lord, in dealing with your word every day. Maraming salamat, and with the power of your Holy Spirit, we pray, O God, that this word, your word, be revealed in our hearts, in our mind, O Lord, magsilbi namin treasure, Panginoon, at gabay sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Atin pong basahin ang Numbers chapter 8 verses 5 to 7. Ito po ay may pinamagatang cleansing and sprinkling. Sabi po doon sa verse 5, God spoke to Moses. Verse 6, take the Levites from among all the Israelites and make them ceremonially clean. Verse 7, to purify them, do this, sprinkle the water of cleansing on them, then have them shave their whole bodies and wash their clothes, and so they will purify themselves. Praise God. Ito po ay tunay na nais ng Panginoon na ang kanyang mga lingkod ay banal at malinis, dahil ang Diyos mismo, siya ay tunay at walang bahid ng karumihan at banal. Ito po ay kautusan ng Panginoon kay Moses upang ang mga Levites, bago sila maglingkod, sila ay maging malinis physically or outwardly sa harap ng templo sa kanilang paglilingkod. So alam naman po natin na ang tabernakulo, kung saan po sila, or the holy ground, ay mga high priest lamang talaga ang nakakapagsilbi, but these Levites are also workers or helpers ng mga priests. So tulad ng ating binasa, iniutos ng Diyos kay Moses na i-separate ang mga Levites from Israelites, and they should be dedicated and cleansed ceremonially, dahil lubos na pinapahalagahan ng Panginoon ang paglilingkod ng mga Levites, ang tribong ito. So alam naman natin na ang tribo ng Levi or ang mga Levites are tribe sila na nag-descend from Levi, or the third son of Jacob and Leah. So sila po ay binigyan ng opportunity na makapaglingkod sa templo bilang helper or assistants ng mga priests. Ang kanilang serbisyo ay nagre-require ng dedication and consecration to the Lord. So the Levites are helpers to the priests. As we recall, the tribe of Levites was dedicated to God in place of the firstborn of all Israel. So this describes na meron silang panunungkulan sa paglilingkod sa Panginoon, like for example, guarding the sanctuary, pagta-transport ng tabernacle, and like the priest, they have to be purified before service. Although mas mababa lang kanilang ranggo sa mga priest, pero nire-require ang kanilang paglilinis bago sila maglingkod sa tabernakulo. So God instructed the process of purification. So alam naman natin na noong Old Testament ay talagang well instructed, may guidelines talaga ang Panginoon sa bawat proseso. Sabi nga, for this ceremonial cleansing is a cleansing of sin. So nagsisimbolo ito ng paglilinis din ng kasalanan. Ang pag-sprinkle ng water or cleansing is also a part of the new covenant as described in Ezekiel 36:25. Sabi doon, then I will sprinkle clean water on you and you shall be clean. So the sprinkling of purifying or water is referred to a purification from sins. So hindi lamang ito nagsisimbolo ng outward cleansing, but also inward or internal cleansing sa kanilang mga puso na malinis din sila. So the next is shaving of the body. Alam naman natin na pag nagsishave, nalilinis din ang katawan. So this shaving of Levites are part of their consecration, which mainly symbolizes their purification
and consecration. Sabi nga po na ang pag-remove daw ng hair was also a symbol na like you return to a childlike innocence. Diba po, pag baby, malinis, pa sila hairy, diba? So, removing all bodily hair would be an act of extreme devotion and in serving to the Lord. So, kailangan malinis din sila outwardly, physically, in terms of shaving of the body. And the last process of cleansing ay washing of clothes and garments. So, these were priestly garments given to them. So, na-describe po ito sa Leviticus 8:13 kung ano nga ba yung type of garments na sinusuot ng mga Levites. So, these are clothes with tunics and sashes. So, yun po yung mga mahabang damit. Protection nila ito sa dumi, sa mga buhangin. Kasi diba po sa desyerto, alam naman natin na mabuhangin. So, the Levites being in the wilderness, they have accumulated dust or dirt. Syempre, nadudumihan sila sa mga paligid nila dahil nasa wilderness sila. So, their garments are to be cleansed as well. So, kailangan malinis din ang kanilang kasuotan bago sila maglingkod. Overall, Levites should be clean outwardly. So, yun po yung ritual na dapat nilang sundin bilang kautosan ng Panginoon kay Moses. At ipinractice nga po ito ng mga Levites. It's only outward, physical, but this ritual of course symbolizes the cleansing. So, if it's physically, pero of course, dapat inwardly or spiritually ay malinis din sila. Today, sa panahon ngayon, of course, we do clean our body for hygienic purposes. Diba po, bago tayo maglingkod or bago tayo pumunta sa sanctuaryo or kung may aatinan tayong mga gawain. So, nais din natin na tayo ay presentable and neat, diba po? So, yeah, it's for hygienic purposes, but of course, nais ng Panginoon na haharap din tayong presentable at dapat tumusunod din tayo sa mga tamang dress code ng pananamit na presentable tayo sa harap ng Panginoon at most of course, ang ating mga puso ay malinis. So, that's the true cleansing na dapat i-manifest natin inwardly and spiritually, and this only comes from the blood of Jesus Christ and the power of His Holy Spirit. So, kailangan ma-cleanse tayo from all those sins, lalo na pagharap tayo sa Panginoon, sa paglilingkod, magsaserve tayo sa Kanya. Diba, win-welcome natin ang Holy Spirit for cleansing. So, this cleansing by the blood of Jesus and of course, to be purified by His Holy Spirit. A life that's entirely submitted and devoted to God, yun yung pinaka ma-offer natin sa Panginoon as genuine purification, yung malinis tayo from all the sins. Sabi nga po sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So we live by the bread of life that comes from God. At yun po ang ating source. Kaya patuloy tayong may kalakasan, patuloy tayong naglilingkod. And of course, inwardly sa ating personal na relasyon sa Panginoon ay kailangan i-manifest din natin ang righteousness, cleanliness, holiness, and of course, godliness na totoo tayo sa Kanya na naglilingkod ng may katapatan at may kalinisan din sa ating mga puso. So, let us pray. Lord, we thank you for this message that pinarating niyo po sa amin na tunay nga you are reminding us to be clean, holy, and acceptable sa iyong mga mata, Panginoon. Di lamang sa aming paglilingkod sa iyo, but of course, sa araw-araw, Panginoon, ng aming pamumuhay. We should be watchful, we should be vigilant, and we should be always aware and to focus lamang, Panginoon, sa mga bagay na magaganda, na holy, clean, true, and noble, Panginoon. Dahil yun ang nais mong i-manifest namin sa aming puso, isip, at kaluluwa na maging banal kami at kaaya-aya sa inyong harapan. Maraming salamat, Lord, sa inyong pagre-remind ng inyong salita, and truly we pray that every day we ask for your cleansing, Panginoon, at pilitin namin, Panginoon, mamuhay ng may takot sa iyo at magsilbing banal mong tahanan, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe mo at ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen.